Good day, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today we're going to discuss another topic in pre-calculus, and that topic is the standard forms, of a parabola. The standard forms of a parabola. Previously, in the last video, we have discussed the definition of a parabola and the first standard form of the parabola. But for now, we will generalize them in all of the orientations of the parabola. Now, let's get started. Now, naalala ninyo, previously, in the last video, na inano natin yung parabola na yung orientation niya is opening to the right. Ano ibig sabihin ko ng to the right? Halimbawa, number 1. Let's say we'll draw a Cartesian plane. Okay, ganito. Ito yung Cartesian plane natin. This is the x-axis. This is the y-axis. And let's say we have the directrix na nandito. Ganito. Ayan. Tapos lahat ng mga standard forms na pala na ito, lahat siya ay nasa origin. Tandaan niyo yan, ha? Lahat nasa origin. Or, lagay natin sa title, at 0, 0. Lahat yan restricted na sa origin. Yan ito. Kung nasa origin ka, edi yung opening ng parabola mo, edi to the right. Let's say, ganito yan. Talagang pag yung pababa talaga yung pinakamahirap i-drawing, eh, no? Ayan. This is a parabola. Nakita naman natin na parabola yan. Okay. Ngayon, maglalagay tayo ng points. Ito yung vertex. Ito yung directrix. Ito yung focus. Ito yung focus na P, 0. Ito yung point ng directrix na negative P, 0. Ang equation ng directrix mo, since dumadaan ka sa x equals negative P, kaya x is equal to negative P yan. Or x plus P is equal to 0. Okay? Ngayon nalagay na natin yung mga fundamentals. Ang equation daw nito, kung naalala ninyo, is y squared is equal to 4px. Diba? Sino yung P? Yung point ng focus. Bakit nga ba P ang pinili natin? Bakit hindi A? Sa ibang libro, A yan. Kapag A ito, A, 0 to, edi y is equal to 4ax yan. Pero because this is pinipili ko is P. Yan, kasi yun yung pinaka-general way to do it. Ngayon, bakit ba kailangan P, 0? Di ba nasa x-axis yung point na yan? So, ibig sabihin, ang coordinate mo nasa form na something, 0. Kasi wala ka dito sa labas eh. Di ba nasa x-axis ka? Yung something na yun, yung coordinate na yan. Halimbawa, 2, 0 yan. E the equation mo is y is equal to 4 times 2x. Or y squared is equal to 8x. Ganon. Ganon ang patakaran dyan. So, ganito. Delete natin, ha? Ngayon, I want us to construct a table doon sa kabilang window. Ay, hindi. Ito. Gagawa tayo ng table. Sorry, hindi ko ata na-delete yung previous lesson ko. Ngayon, gagawa tayo ng table. Summary ito. Summary. Lahat ng magiging inputs natin, ilalagay natin dito sa summary na to. Ngayon, ang equation of parabola. Ito yung unang entry ng table. Sunod yung focus. Kasi yun yung pinakamahalaga eh. Ito yung directrix. Sunod yung axis of symmetry. And lastly, sunod natin ng konti para the orientation. Tapos lagyan natin ng linya yung table kasi nga table siya. Ayan. Tapos ayan. Okay? This is promising. Ang unang entry natin na may ilalagay, yung una natin ilagay, yung ito yung equation ng parabola, ito yung focus niya, ito yung directrix. Ang axis of symmetry mo, x-axis kasi 'di ba? It is a line that passes through the focus and perpendicular to the directrix. And
opening to the right. So ilagay natin lahat ng mga information na yun. Ngayon, ang equation niya, y equals 4ax. Tama? Ang focus mo is p, 0. Ang directrix mo, x is equal to negative p. Ang axis of symmetry mo is the x-axis. Tapos ang orientation mo opens to the right. Tama ba? Yan yung unang information natin. And lagay natin yung table. Kasi nga we are having a table. Di ba? We won't be proving the other forms nito kasi it will require a lot of time. Di ba last time, dinerive natin kung paano nakuha to? Yung mga susunod na mababanggit ko will be derived in a similar matter. Okay? Ngayon. Now let's go to the second form na pwede. Ngayon, di ba nagawa na natin yan? Kung merong opening to the right, as a mathematician, we are curious, pwede ba yung opening to the left? Di ba? Ito yung open right. Ngayon, pwede ba yung open left? Ngayon, gawin natin. Ito-drawing natin. Sige. Let's have color blue kasi may tayo, may pattern. So yan. Tapos ito yung Cartesian plane. Ito yung x-axis, ito yung y-axis. Ngayon, ganito, tignan nyo ha. Kung opening to the left ka, edi yung origin, yung point mo. Diba? Yun yung vertex mo. Lagi naman kasi diba sabi ko sa problem, vertex at the origin. Sunod. Ibig sabihin, opening to the left. Paano yan? Ganito, tapos ganito. Medyo nanginginig pa no? Basta yan yung idea ng parabola mo. Nag-open ka to the ulitin natin kasi medyo ako pangit So, ganito. Ayan. Ayan, yan yung parabola. Diba? Yan yung parabola opening to the left. Kasi di ba nasa opening to the left ka nga. Ibig sabihin, kung opening to the left ka, ang directrix mo kasi palaging nasa labas yan ng parabola mo. Hindi ka pwedeng nandito sa loob. Kasi nga wala kang directrix na ganun. So palaging counterintuitive. Kung nandito yung focus, dapat nandito yung directrix. Opposite palagi sila kasi di ba yun yung distance between a point on the parabola from the directrix and the focus. Tama, di ba? So ibig sabihin, ano mga equations ng points na nandito? Isipin nyo kung nasa x-axis ka, opening to the right ka, ang focus mo, p, 0. E di ang focus mo dito is, nasan ka bang part ng x-axis? Di ba nasa kaliwa? Ibig sabihin, this is negative p, 0. Nag-gets kung bakit ganun nangyari? Nag-gets kung bakit ganun? Kasi kung nandito ka sa kanan ng x-axis, edi positive yan. Kapag nasa kaliwa ka, negative. Kaya yung focus. Ito naman, since nasa kanan ka naman ng x-axis, edi ito ay p, 0. Tama? Ito yung directrix mo. Ano equation ng directrix, di ba? Kung nasa consistently kang tumatama kay x at p, edi x is equal to p. Or x minus p is equal to 0. Di ba? Makikita nyo ano nangyari dyan? So, ano equation yan? Sinasabi ko sa inyo, if you do the necessary proving like what I did before, ang equation ng circle, ang equation ng parabola na to, y squared is equal to negative 4px. Negative 4px. Kapag opening to the left ka, ano pinagkaiba ng dalawa? Napapansin nyo? Kapag positive ang coefficient ng 4, openings to the right. Opens to the right. Kapag naman negative ang coefficient ng 4, you are opening to the left. Yun ang palatandaan natin dyan, guys, ha? Ito pala, ang condition na nilalagay nito where p is greater than 0. Where p is greater than 0. Diba? Kasi nangyayari, diba, negative p to. May negative ka na dito, kaya mapipilitan kang p is greater than 0. Halimbawa, ganito mangyayari. Ang lang naman, ang gusto ko lang naman sabihin, kapag negative ang coefficient ng 4, ang opening mo ay to the left. Okay? Ganon. Basta kapag nakita mo yung focus mo nandito sa part na ito, parang automatic na siyang opening to the left ka. Kasi,
ang opening kasi natin, kung nasan yung focus, nandun yung opening. Kung nasan yung focus. Kasi nandito yung focus, nandun yung opening. Kung nasan yung focus, nandun yung opening. Tama? Okay. Makikita niyo naman to in the examples. Ngayon, pinapakita ko lang yung mga cases na ginagawa. So, isulat natin siya in the summary. Number 2. Y squared is equal to negative 4ax. Kaya ano to? Yung focus mo negative p comma 0. Yung directrix mo x is equal to p. Ang axis of symmetry mo is the x-axis pa rin. Tama, di ba? Kasi hindi ka naman umalis eh. Ito ay opens to the left. Kapag ito equation mo, opens to the left. Pag ito equation mo, opens to the right. Okay? May dalawa na. May dalawa na tayong case. Ngayon, extend natin ng konti ito kasi nararamdaman kong ano pa eh. Kaya pa yun. Sige. Balik tayo sa sa color maroon. Ngayon, dito tayo sa section ano. So, ibig sabihin, nakailan na tayo? Dalawa. May pangatlo pa. May case pa na nag-opens upward. Tama ba? Kaya pa yung nag-opens upward eh. So, ngayon, gagawa tayo ng Cartesian plane. Okay, yan. Cartesian plane to. This is the x-axis. This is the y-axis. Di ba naalala nyo, ang vertex natin palaging origin? Okay, palaging origin. So, nandito ka sa origin. And nag-open ka upward. Yun yung goal natin. Opens upward. So, magawa tayo ng parabola that opens upward. Ito yung mga nakasanayan natin makita nung grade 8 or grade 9. Yung mga parabola natin na ganyan, kasi nag-opens ka upward. Ibig sabihin, guys, ito yung focus. Kasi nandun ka sa loob palagi ng opening. Ito yung focus mo. 'Di ba? Kung nandyan ka, 'di ba, analogy, kung nandito yung focus mo, p, 0. Kapag nandito yung focus mo, negative p, 0. Nasa y-axis ka, guys. Nasa y-axis kayo. So, ano yan? At nasa positive part ka ng y-axis, 'di ba, nasa taas ka? Kaya, this is 0, p. Tama. Nakikita niyo yung analogy? 'Di ba? Sunod. Kung ito yung focus, ibig sabihin, palagi ka may directrix. Nasaan yung directrix mo? Nasa labas ka ng parabola. So, this is a horizontal line. Kaya naalala nyo nung opening ng discussion natin, guys. Ang kino-consider lang daw natin is yung vertical saka horizontal directrices. Ito yung example ng horizontal directrix. Kapag opening ka upward or in fact downward. Palaging ganyan. So, nakikita nyo kapag openings to the left or right, ang directrix mo ay vertical. Kapag naman opening upward or downward, ang directrix mo horizontal. Okay? Anong point yung tumatama sa directrix na to? So this is, tumatama ka sa y consistently. So y is equal to negative p. Tama ba? Y is equal, this is 0, ano na lang muna. Sorry. 'Di ba? Yung nasa taas is 0, p. Di itong point na to, itong point na ito, ano ba to? This is 0, negative p. Tama ba? Kasi itong point na to ay 0, p. Di ito, 0, negative p. Palaging sila, opposite sign. Ganun. Kaya ito ay tumatama sa y consistently. Kaya this is y is equal to negative p. Or y plus p is equal to 0. Yan ang equation ng directrix mo. Di ba ganyan ang itsura ng equation ng line? Kung may variable tapos may constant. Kasi yung pinayang constant yan, guys. It is not a variable. Constant yan. Kasi ang variables mo lang dyan, x and y. Okay? Ngayon, ano pang kulang nating information? Yung equation niya. If you do what we did, yung mga yung distance formula, ito pala opens upward. Kapag ginawa niyo yung distance formula, etc., ang equation ng equation ng parabola mo is x squared is equal to 4py. X squared is equal to 4py where p is greater than 0. Yan ang equation ng parabola mo. So, ibig sabihin, kapag nakakita ka ng ganito na equation, x squared, tapos na 4py, positive yung coefficient ng 4, anong makukuha mo? Openings upward. Ngayon, ilagay natin yung information, 3. X squared
is equal to 4AY. 4A. Napapansin ko pala, ang sinusulat ko pala dito, A. Nagtataka siguro kayo, bakit A, sir? P ang ginagamit. I'm sorry, ngayon na na-correct, no? 4PY. Ito ay may may focus na 0, P. Ito ay Y is equal to negative P. Ang axis of symmetry mo naman dito, guys, is the y-axis. Nakikita nyo? Ito yung axis of symmetry. So, axis of symmetry mo is the y-axis and opens upward. Kapag ganyan ang mo. So, may isa pang case, guys. Nakikita nyo. May final case tayong kailangan i-consider yung opens downward. Tama? Nakikita nyo yung dahilan kung bakit? Kasi may upward. Kasi sabi may right, may left, may upward. Kung may upward, edi may downward. Ngayon, balik tayo dito. Number 4. Palit tayo ng kulay. This is not the color. I'm sorry, daming mistakes dun sa Okay. Ngayon. Number 4 tayo. Opens downward. The final case. Okay. Ngayon, let's use the color blue. Where's color blue? Ito. Kasi Cartesian plane gagawin natin. Ito. This is X. This is Y. Ngayon, magkakaroon tayo ng vertex na nandito pa rin. Kasi lagi naman nasa origin. So, di ko nilagyan ng dito. Bakit ang pagkakasulit ng V? Dapat ganito. Okay. Opening downward. So, paano mangyayari doon? Kapag opening downward ka, this is ito, saka ito. Yan yung itsura ng parabola mo, no? So, bababa sa color black. Ngayon, this is the focus. Kasi nasa loob ka palagi ng parabola kapag focus eh. E di, ang coordinate ng focus mo is 0, P. Tama ba? So, nasan yung directrix mo? Nandito. So, if you do that, ito yung directrix mo. Nasa taas naman. Kaya nga diba sabi ko horizontal line, tumatama ka consistently sa y is equal to, ito kasi yung point na to, diba kung 0, P to, not 0, P. Guys, it's 0, negative P kasi nasa baba ka nga eh. Diba? 0, negative P. E di ito, this is 0, P. Okay? Nakikita nyo? So, this is y is equal to P. Or y minus P is equal to 0. Y minus P is equal to 0. Nakikita nyo? Ito kasi, gawin natin ganito kasi nagkaano sila eh. So, di ba nakukuha nyo na yung nakukuha nyo na yung orientations? So, anong yan? Ano equation yan? Anong standard equation yan? Ang standard equation niya is x squared is equal to negative 4py. Ngayon, anong gusto ko lang masabi dito, ay dito na lang para sa kabila. Okay, lagay natin yung information number 4. This is x squared is equal to negative 4py. Ang focus mo ay 0, negative p. Ang directrix mo is y is equal to p. Ang axis of symmetry, y-axis. Tapos ito ay opens downward. Opens downward. Ngayon, anong moral of the story dito, guys? Kapag kapag y squared is equal to 4px opening to the right. Kapag y squared is equal to negative 4px, ang opening to the left. Kapag naman x squared is equal to 4py opening upward. Kapag naman x squared is equal to negative 4py opening downward. Ano pinakapalatandaan? Kapag yung y ang naka-squared is either left or right or left. Kapag naman yung x yung naka-square is either upward or downward. Ganun lang. Hindi ko na pinrove yung formulas kasi I don't find the necessity to do so.
Pero if you do the necessary proponents, na tulad ng ginawa ko dito sa example na to, makukuha mo yung equations ng 2, 3, and 4 easily. I hope you learned something today. I hope that you have appreciated the different types of orientations of a parabola. In the next video, we will be proving a theorem fundamental to these properties ng parabola, which involves the latus rectum. And until then, mathematicians, keep safe and have a great day. Goodbye now.